Ayan. Bago po tayo mag-start, can we just raise up our hands to the Lord and let's pray. Yes, Lord. Hallelujah. Father God, Lord, we welcome you in this space, O God. We welcome you in our midst, O God. And Lord, right now, we offer ourselves to you, Father. Lord, lahat, Lord God, ng taong naririto, Lord God. Lord, we offer to you our hearts, Lord God, our minds, our soul, our spirit, O God. Lord, hinahayaan ka namin, Lord, na kumilos, O God. Lord, sa lugar na ito, as we worship you, as we praise you, O God, Lord, patuloy, Lord, na maranasan ka namin, O God. Lord, sa lugar na ito, O God, Lord, na maranasan namin, Lord, yung langit dito sa lupa, Lord God. Maranasan ka namin, O God, na bawat isang kaluluwa na naririto, O God, maranasan ka, O God. At hindi kami papayag, O God, na may maiiwan sa amin, O God. And Lord, we just praise you, O God. We thank you for this day. We thank you for another day, Lord God, sa aming buhay na binigay mo. Lord, na naririto kami, na magkakasama kami, na ligtas kami, Lord God. Salamat, Lord God, sa blessings mo. Salamat sa favor mo, Lord God, sa mga nagdaang araw, O God. Lord, salamat, Lord God, at ikaw ay napakabuti sa amin, O God. Salamat sa pagmamahal mo, Lord, na patuloy kaming pinupuno sa araw-araw, O God. Salamat, O God, na naririyan ka at hindi mo kami iniiwan, O God. And Lord, right now, we will just take this time, Lord God, to worship you with all our hearts, with all our soul, with all our minds, O God. Lord, na hindi namin iisipin kung ano sasabihin ng tao dahil ikaw, Lord, nararapat ka sa papuring gagawin namin ito, Lord God. We thank you, O God. We just praise you. We glorify your name. We lift up your name, Lord God, in this place. In Jesus' name we pray. Amen. Pwede ba nating palakpakan si Lord? Ayan. Bago po tayo magsimula, may gusto lang po akong verse na basahin natin ngayon. Ayan, sabi po sa Psalms 117 verses 1 to 2. Ayan. Sabi, praise the Lord, all you nations. Praise Him, all you people of the earth, for His unfailing love for us is powerful. The Lord's faithfulness endures forever. Praise the Lord. Ayan, sige, isa-isain po natin. Sabi doon, praise the Lord. Amen? Praise the Lord. Sabi, all you nations. Pag sinabing all you nations, mga Pinoy lang ba? Mga Bisaya lang ba? O mga Tagalog lang ba? Sinabi, all you nations, lahat ng tao na naririto sa mundo, magpuri kay Lord. Amen? Kasama ba yung katabi mo? Amen? At hindi tayo papayag na may maiiwan. Amen? Amen. Sabi, praise Him, all you people of the earth, for His unfailing love. Nagkulang ba sa atin si Lord? Hindi po, di ba? For His unfailing love for us is powerful. The Lord's faithfulness endures forever. Praise the Lord. Amen? Amen? Sino po dito ang nakakaranas araw-araw ng pagmamahal ng Diyos? Nakakaranas araw-araw ng kabutihan ng Diyos? Sige, itaas mo ang iyong dalawang kamay at papurihan natin si Lord. Come on! Shout praises to the Lord. Hallelujah! Hallelujah, Jesus! Come on! Let's shout praises to the Lord. Hallelujah! We praise you, God. Yes, Lord. We will just praise you, Lord, with all our hearts. Lord, at sama-sama kaming magpupuri sa iyo. Amen? Amen. Come on, let's clap our hands to the Lord. Every tribe will see your glory. Every nation bow before you. Oh, all our treasure turn to ashes in the light of you. As we're singing, holy,
is the Lord Almighty. Only you are worthy, worthy of it all. Every child will see your glory. Come on. Every nation bow before you. All our treasure turn to ashes in the light of you. As we're singing, holy is the Lord Almighty. Only you are worthy, worthy of it all. Praise and glory, honor and strength unto our God. Come on! Unto our God, your majesty, endless love unrestrained. This is our God. Every child sing praise and glory, honor and strength unto our God. Unto our God, your majesty, endless love unrestrained. This is our God. Every child sing, ayo, 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 ah. Come on. Ayo, 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 ah. Ayo, 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 ah. Ayo, 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 ah. Every child will see your glory. Every nation bow before you. All our treasure turn to ashes in the light of you. As we're singing, holy is the Lord Almighty. Only you are worthy, worthy of it all. Praise and glory, honor and strength unto our God. Come on! Unto our God, your majesty, endless love unrestrained. This is our God. Every child sing praise, glory, honor and strength unto our God. Unto our God, your majesty, endless love unrestrained. This is our God. Every child sing, ayo, 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 ah. Come on! Ayo, 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 ah. Ayo, 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 ah. Ayo, 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 ah. Come on, let's worship the Lord. Lahat na nagmamahal sa Diyos, ipalakpak mo ang iyong dalawang kamay. Come on! Jump, 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 jump! There is no one like our God. There is no one like. Come on, declare this in the Lord. There is no one like our God. There is no one like our God. Wala kang katulad, O Diyos. Wala kang katulad, O Diyos. No hay nadie como nuestro Dios. No hay nadie como nuestro Dios. Come on! There is no one like our God. No one. There is no one like our God. There is no one like our God. There is no one like our God. Praise, glory, honor and strength unto our God. Unto our God, your majesty, endless love unrestrained. This is our God. Ever
Buhay natin como nuestro Dios. Buhay natin como nuestro. There is no one like our God. We say there is no one like our God. There is no one like our God. There is no one like our God. Hey, oh, hey, oh, hey, oh, ah. Come on, church. Hey, oh, hey, oh, hey, oh, ah. Hey, oh, hey, oh, hey, oh, ah. Hey, oh, hey, oh, hey. All the voices now, sing. Hey, oh, hey, oh, hey, oh, ah. 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 Yes, Lord, we praise you, O God. We glorify your name, O God, because you are worthy of our praise, O God. We thank you, O God. Hallelujah, Jesus. Masarap po bang magpuri kay Lord? Amen. At tayo'y patuloy na magpupuri sa Kanya. Amen. Let us stay in the presence of the Lord. Hallelujah, Jesus. You are good, O God. Sa aming buhay, O God, hindi mo kami pinagkukulang, O God. We thank you, Father, because you are here with us, O God. At hindi mo kami pinababayaan, hindi mo kami iniiwan. We thank you, O God. And right now, we would just give you back all the glory, O God. We would just give you back the love, Lord, na binibigay mo sa amin sa araw-araw. Thank you, O God, Jesus. Can we just lift up our hands to the Lord? Just sing this song with all your heart. Hayaan mo yung puso mo yung kumanta para sa Diyos. Hindi lang ang ating mga bibig, kundi ang puso natin, ang buong kalulunuan natin ang magpupuri sa Diyos. I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful, and all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire in the darkest night. You are close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend. And I have lived in the goodness of God. I love your voice. You have led me through
darkest night. You are close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend. And I have lived in the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. And all my life, and all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Yeah. 'Cause your goodness is running after, it's running after me. It's your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. 'Cause your goodness is running after, it's running after me. It's your goodness is running after, it's running after me. It's your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. It's your goodness is running after, it's running after me. Oh, you are good. Let us worship the Lord. You are good. You are good. All my life. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am made, oh, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Let's sing it in Tagalog. Kahit tapat sa habang buhay. Come on, church. Ika'y mabuti magpakailanman. Hanggat ako ay nabubuhay, awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Declare this with all your heart. Ika'y tapat sa habang buhay. Ika'y mabuti magpakailanman. Hanggat ako ay nabubuhay, awitin ko ang kabutihan ng Diyos.
Ikaw ang aking buhay at pag-asang tunay. Sa bisig mo, Panginoon, ako ay hihimlay. Tamis ng iyong pag-ibig, nadarama ay langit. Sa piling mo, Panginoon, kailan may di ko pagpapalit. Ikaw ang aking buhay. Ikaw ang aking buhay, ang pag-asang tunay. Sa bisig mo, Panginoon, ako ay hihimlay. Tamis ng iyong pag-ibig, nadarama ay langit. Sa piling mo, Panginoon, kailanman di ko pagpapalit. Ikaw ang aking buhay. Ikaw ang aking buhay, ang pag-asang tunay. Sa bisig mo, Panginoon, ako ay hihimlay. Tamis ng iyong pag-ibig, nadarama ay langit. Sa piling mo, Panginoon, kailanman di ko pagpapalit. Ikaw ang aking buhay. Ikaw ang aking buhay at pag-asang tunay. Sa bisig mo, Panginoon, ako ay hihimlay. Tamis ng iyong pag-ibig, nadarama ay langit. Sa piling mo, Panginoon, kailanman di ko pagpapalit. Ikaw ang aking buhay. Ikaw ang aking buhay. At pag-asang tunay. Sa bisig mo, Panginoon, ako ay hihimlay. Tamis ng iyong pag-ibig, nadarama ay langit. Sa piling mo, Panginoon, kailan may di ko pagpapalit. For the last time. Ikaw ang
you, O God. And Lord, right now, we just give you all the glory, Lord, all the honor and all the praises, O God. Lord, prepare our hearts, O God, Lord, to hear your word, O God. And Lord, fill us, O God, with your word. Fill us with your love, O God. We thank you, Lord. We give you all the glory, honor, and praises. In Jesus' name we pray. And everybody will say, Amen, Amen. Makakaupo na po tayong lahat. Okay. Again po, what's up, madlang people? So yun, good afternoon po sa lahat, sa bawat isa. And ganun din po sa ating mga nanonood online, sa ating mga viewers. And pwede po ba nating i-type sa ating comment section, hashtag God is good. Amen? Sabihin mo naman sa katabi mo, God is good. Excited po ba tayo ngayong hapon na to? Parang hindi Excited po ba tayo? Amen. Sa mga hindi po nakakakilala sa akin, ako po si Teacher Rach or Teacher Rachel. Okay, ako po ang naatasang magsalita ngayon kasi po wala po sila Dr. Tin and Pastor June. Meron po silang pinuntahan. So, marahil po yung iba nagtataka kung bakit ako. Tanong ko din po yan dati. Nagiging nagiging panicky. Ba't ako? Pero alam niyo po, napakabuti ng Panginoon ang humakbang sa pagkatawag ng Panginoon na isang napakagandang pribilehiyo. Amen? Amen. So ngayon pong araw na to, hindi na po importante kung sino po ang tumatayo o magsasalita sa unahan. Ang importante po ay ang mensahe ng Panginoon para sa atin ngayong hapon na ito. Amen po? Amen. Ayan. So bago po tayo magsimula, meron po akong 3 bagay na hihingin o hihilingin sa inyo. Una, makinig. Ano nga po ulit? Makinig. Ayan. Na-miss ko magturo. Number 2, huwag pumikit. Sabihin po, huwag tayong matutulog. At number 3, tumugon. Pag sinabi nating tumugon, halimbawa po sinabi kong, Amen. Ano pong sasabihin ng lahat? Mahina. Ano pong sasabihin ng lahat? Amen. Ayan. At yun din yung pagtugon ay pagsalo ng mga salita ng Panginoon sa atin ngayong hapon. Okay po? So, without any further ado, ang ating pong pag-aaralan sa Bible, actually ito po, nung sinabihan po ako nila Dr. Tina ako ang magsasalita, syempre kinabahan ako, no? Tapos, nagpray ako, Lord, ano pong isi-share ko? Itong verse na itong isi-share ko sa inyo, napaka-malapit nito sa akin. Bakit po? Kasi ito po ay pinakabisado ko po to sa mga estudyante ko sa loob ng 1 taon. Ito po yung prayer namin. And kasi sabi ng Lord, at nung nagtanong ako, Lord, anong ituturo ko? Ang sabi ng Lord, ano ba yung malapit sa'yo? Ito yung malapit sa akin. Ito yung talagang sa loob ng 1 taon, dinedeklara ko. At di lang yon, kasi po, for your information, ang pangalan ko po, di ba, ay Rachel. Ang ibig sabihin po ng Rachel ay female lamb. Babaeng tupa. Kaya hindi po nalalayo sa akin to. Okay? Ito po, ang pinaka-famous sa buong chapter ng Psalm. At ayon din po sa iba, ito rin po ang pinakasikat na passage sa Old Testament. May idea na po kayo kung ano po yon? Ito po, ang ating pong pag-aaralan ay sa aklat, ayan, Psalm 23 na ang title ay The Lord is my shepherd. Basahin nga po natin with energy. 1, 2, 3, go! Ayon, the Lord is my shepherd. Siya po, ang nagsulat po nito ay walang iba kundi si Haring David or si King David. So yan po, basahin po muna natin. Alam ko po familiar kayo dito, naririnig niyo po ito palagi. Tama po? Tsaka po nababasa po niyo ito sa pader o kaya naman po pag may patay, ito po yung sinasabi. So alam niyo po ito kasi napaka-famous. Sige po, basahin natin sabay-sabay. 1, 2, 3, lahat ng naligo, magbabasa. Go! Shepherd. He lie down in green pastures. He leads me beside still waters. He restores my soul. He leads me beside in paths of righteousness for his name's sake. Even though I walk, I will fear no evil, for you are with me. Your rod and your staff, they comfort me. Next verse. You prepare a table before me in the presence of my enemies. You anoint my head with oil, my cup overflows. Surely goodness and mercy shall follow me
all the days of my life, and I shall dwell in the house of the Lord forever. Naintindihan po ba natin? Siyempre, babasahin natin sa Tagalog. Okay? Sabay-sabay po ulit. 1, 2, 3, go! Si Yahweh ang aking pastol. Hindi ako magkukulang. Pinapahimlay niya ako sa luntiang pastulan at inaakay niya sa tahimik na batisan. Pinapanumbalik niya ang aking kalakasan at pinapatubayan niya sa tamang daan upang aking parangalan ang kanyang pangalan. Next verse. Dumaan man ako sa madilim na libis ng wala akong katatakutan pagkat ikay aking kaagapay. Ang tungkod mo at pamalo, aking gabay at sanggalang. Ipinaghahanda mo ako, next po, 1, 2, 3, go. Ipinaghahanda mo ako ng salo-salo na nakikita pa nitong mga sa aking ulo, langis ay ibinubuhos, sa aking saro, pagpapalay lubos-lubos. Kabutihat pag-ibig mo sa akin di magkukulang. Siyang makakasama ko at magpakailanman sa bahay ni Yahweh, mananahan. Ayan. So, pinabasa ko lang po muna sa inyo, no, kahit medyo mahaba. So, ano po ba ang ibig sabihin po ng passage na ito? Ayan. Kung napansin po ninyo, yan, makinig po ha, kung napansin po ninyo sa inyong binasa, meron pang 2 pictures o larawan na ipinakita si David sa chapter na ito. Tungkol sa kung sino si God. Okay? Excited na ba kayong malaman? Excited na po ba? Aba, syempre po. So, ito po, yung verses 1 to 4, ayan, paki-flash po natin. Ayan po. Sa verses 1 to 4 po, ipinakita ni David si God as a shepherd. Sabihin natin, shepherd. Or pastol, o tagapag-alaga ng tupa, who provides and protects for his sheep. Ayan, yan yung unang larawan na pinakita ni David. Yung pangalawa naman po, sa verses 5 to 6, ayan po, si God as a host. Pag sinabi po nating host, ito po yung kumbaga pag may party-party dun sa bahay nila, siya yung punong abala kasi siya yung may-ari ng bahay na yon at nag-imbita ng maraming bisita. Yun ang host. So si God as a host that cares for his guest. Ayan po yung pangalawang picture na ipinakita ni David dito sa ating pag-aaralan. So ngayon po, makinig po tayo ha. Both of these pictures, alam niyo po ba na familiar si David dito? Bakit? Kasi po si David, siya po ay minsang naging shepherd. Siya po ay minsang naging pastol. At siya rin po, ay, yung later part naman ng buhay niya, siya naman po ay naging hari. Tama po? Pero dito sa Psalm 23, pakinggan po nating mabuti, pinakita po dito na hindi po niya itinulad ang kanyang sarili bilang isang shepherd at bilang isang king. Inilagay po niya ang kanyang sarili bilang tupa or sheep at saka guest. Okay? Excited na ba tayo? So at this point, himay-himayin po natin ang bawat verses na binasa natin ng mahaba, himay-himayin po natin para mas lalo po nating maintindihan. Kaya sabihin mo sa katabi mo, kapatid. Sige, harapan mo ang katabi mo. May mga kapatid, huwag mo akong tutulugan ha. Walang tulugan ha? Okay. Sige po. Pero bago yan, sino po dito ang pamilyar sa 4Ps ng government? Or member ng 4Ps. Meron po ba? Ayun si ate. Member ng 4Ps. Ayan. Sige, pwede mo natin i-flash. Yan. 4Ps ng government. Ang ibig sabihin po ng 4Ps ng government, di ba? Pantawid Pamilyang Pilipino Program. Ito po ay proyekto ng government sa kung saan sila ay monthly nagbibigay ng cash assistance sa mga pamilya na mahihirap to provide or to supply their needs, to support their needs. Ngayon po, kung ang government ay may 4Ps na hindi lahat nabibigyan, basis kasi sa mga narito, isa lang ang tumaas ang kamay. Kung ang government ay may 4Ps, si Lord din may 4Ps. Oh, okay. Kung ang 4Ps ng government, hindi lahat nabibigyan, ang 4Ps ni Lord pwede sa lahat. Amen?
Okay. At ano naman po yung purpose ni Lord na to na pwede nating asahan sa buong buhay natin? Walang limitasyon to. Are we ready? Ready na po tayo? Okay. Ito po yung purpose ni Lord. 1, 2, 3. Basahin po natin ng sabay-sabay. Go! Provision, promise, protection, prosperity. Gusto ba natin yan? Taas nga ang kamay ng gusto yan. Provision, promise, protection, prosperity. Okay? Yan po ang pag-aaralan natin sa Psalm 23. Makikita po natin ang lahat ng iyan. Okay. Simulan natin sa provision. Okay. Ang provision po, sabi nga po kay Maring Google, na ang provision is action of providing or supplying something for use. So, ibig sabihin po sa Tagalog, pagbibigay o pagsusupply ng mga bagay na magagamit o para gamitin. Okay? So, makikita po natin ito sa verses 1 to 3. Simulan muna natin sa verse 1. Sabi dyan, "The Lord is my shepherd." Okay, stop tayo dyan. Sinimulan sa the Lord. The Lord, alam niyo po, ang Hebrew name ng the Lord is Yahweh. So, doon pa lang pinapakita na yung Lord na tinutukoy dyan ay hindi yung drug Lord at kung sino mang Lord, kundi sino po? Si Yahweh. At yung sumunod ay is. Pag sinabi natin is, hindi nilagay ni Lord dyan yung is, hindi nilagay ni Lord dyan was, hindi rin nilagay ni Lord dyan will be. Ang nilagay po ni Lord ay is. Tama po ba? So, ibig sabihin, right this very moment, He is. Ang alansunod nun, my shepherd. Sabi natin, my shepherd. Okay, very personal, no? My shepherd. Ngayon po, yung word na shepherd, alam naman po natin, na tayo po ay nasa digital generation, na kung saan hindi tayo familiar, saan po? Sa context ng shepherd. Tama po ba? Kasi po ang inaalagaan po ng mga tao ay alin? Aso, pusa, daga, isda, at yung taong pinaasa ka lang pero hindi ka minahal. Oh, naisingit pa yung hugot, no? Ayun. So, yun yung mga inaalagaan ng mga tao, no? Hindi tupa. So, ang tanong, bakit kailangan ng mga tupa ang shepherd? Bakit nga ba? Okay? Ito po, bibigyan ko lang kayo ng konting ideya. Alam kong yung iba alam na po ito. Alam nyo ba na ang mga tupa, hindi po sila kasing talino ng mga aso at pusa? Okay? Bakit po? Ang mga tupa po ay ganito. Tingnan po natin. Ayan. They are dependent. Talagang umaasa lang po sila sa kanilang shepherd. Bakit sila dependent? Ito, nabasa ko lang po to. Alam niyo ba na, sino po dito nakakita na ng ipis na nakatihaya? Yung hindi nila yung sarili nila maidapa. Ayan, di ba? Tapos kapag hindi sila nakabalik sa pagkakadapa nila, alam niyo po bang pwede nilang ikamatay yon nung ipis? Ganon din po ang mga tupa. Ang mga tupa, pag tihaya sila, dahil siguro sa kapal ng wool nila, hindi po nila kayang sarili nila idapa. At kapag hindi po sila, na-stack up sila doon sa pagkatihaya nila, alam niyo po ba na pwede silang mamatay ng ganun? Grabe, no? Kaya kailangan talaga nila ng shepherd para yun ang magbabalik sa kanila sa kanilang pagkakadapa at para tumakbo na kung saan-saan. Ano pa po? No sense of direction. Kasi po, tayo po, di ba, eto, kitang-kita po natin. Pero yung peripheral po, hindi po natin yan masyadong kita. Tama po ba? Alam niyo po ba na ang tupa, actually, hindi naman kami close, no? Kahit ang pangalan ko'y tupa. Pero eto, no? Yung tupa, kitang-kita po nila yung peripheral. Eto, kung ito tanaw nila, hanggang dun tanaw nila yan. Kaya napansin niyo po yung mga tupa pag tumatakbo, nakadiretso naman na yung mga hanay, no? Kasama yung pastol. Anong gagawin ng mga tupa? Biglang liko sa kanan, sa kaliwa. Tama po ba? Kasi mabilis silang ma-distract. Yun yung pangatlo. Distracted easily. Parang tayo lang, no? Ang bilis ma-distract. Ano pa? Easily wander. Madali silang maligaw. Tingnan mo yung katabi mo. Hindi naman niya naliligaw, di ba? Madaling maligaw at saka, defenseless. Hindi po nila kayang ipagtanggol ang kanilang mga sarili sa mga wolf, okay? They are helpless. So talagang kailangan po nila ng shepherd.
At alam niyo po ba na ganoon din po tayo? Makinig po tayong mabuti. Sa Biblia, inihalin tulad po ang mga tao, tayong mga tao, bilang isang tupa na naligaw, na nagpunta kung saan-saan nating daan. Kaya nga po gusto ng Lord na tayo ay na siya ay maging shepherd natin. Amen po? Amen. Kaya nga sabi ni Jesus sa John 10:11, basahin po natin sabay-sabay. 1, 2, 3, go! At ang isang mabuting pastol ay handang mag-alay ng kanyang buhay para sa kanyang mga tupa. Notice, pansinin po nating mabuti. Hindi niya sinabing, ako ang pastol. Ang sinabi po ni Jesus dyan, ako ang mabuting pastol. So kung may mabuting pastol, ibig sabihin may masamang pastol. At si Jesus, sinasabi niya na siya ang mabuting pastol. Amen po? Dahil ang pagiging mabuti ni Jesus ay innate or natural sa kanya bilang siya ay isang Diyos. Tama po? To the point na sinabi niya po dyan, inalay niya ang kanyang buhay. Handa siyang mag-alay ng kanyang buhay. At alam niyo po, pinatunayan po yan ni Jesus saan? Sa cross. Inalay niya ang kanyang buhay para sa atin upang tayo ay magkaroon daw ng kaligtasan. Upang tayo ay magkaroon ng direksyon sa ating buhay. Magkaroon ng pag-asa. Magkaroon ng buhay na ganap. Amen? Hindi yung hi, buhay, kundi wow, buhay. Amen? Sabihin natin, wow, buhay. Sabihin mo din sa katabi mo, wow, buhay. Okay, yan. Goods ba tayo dyan? Goods ba tayo? Okay. Excited pa po ba? Nakikinig pa po? Ayan. Ngayon, kung si Jesus, ang ating shepherd, sinasabi natin na siya ang ating shepherd, at tayo ang kanyang mga tupa or sheep, kailangan po, ito po yung kailangan natin, dumepende sa kanya. Ang tanong, dumidepende po ba tayo sa kanya? Amen. Ito po, sa paanong paraan po tayo didepende sa Kanya. Okay? Makinig po tayo mabuti. Para po tayo ay dumepende sa Kanya, dapat kilala natin at naririnig natin ang tinig o boses ng Diyos, boses ni Jesus. At hindi lang basta tayo nakikinig o nakakarinig, dapat tayo rin po ay sumusunod. Sabihin natin, sumusunod. Ayan, okay. Parang ganito po, panoorin po nating lahat. Alam niyo po, I pray na lahat po tayo, maunawaan po natin ito. Okay? Sige po, panoorin po natin. Ito po ay isang test sa mga tupa. Kung sila ba talaga ay susunod sa kahit kaninong boses. Yung unang sumubok, no? One more time. Dead mo yung mga tupa. Yung sumunod na sumubok. Louder! Hindi rin siya pinansin. Yan, Pilipina po yan. At yan na po yung shepherd. Tingnan po natin. Look at them, look at them. Tumugon sila, no? That's amazing. Isn't that amazing? They are coming. Oh my God. Woo! Oh my God. I can't believe this. Oh my God. Nakita ng mga tupa. Oh my God. This is amazing. At kung saan pupunta ang shepherd. Tingnan niyo po kung saan pupunta yung You shepherd. just made him go away. Oh my God. Was that cool or what? You will never have the same again. Yan, no? Kahit saan pumunta yung shepherd, sumusunod.
ang mga tupa. Wow! Grabe, no? Yan ang mga tupa. Pamilyar at kilala nila ang boses o tinig ng kanilang shepherd. Tama po? Kasi kung hindi po sila susunod, mga magugutom yung mga tupa na yan. Tama po? Hindi sila makakapunta dun sa green pasture. So, yun po ano, kaya totoo yung sinabi ni Jesus sa John 10:27 na sinabi niya doon, "My sheep hear my voice." Ang mga tupa daw niya ay alin? Naririnig. Sabi sa ibang salin, "Listen to my voice. I know them." Kilala tayo ng Lord, amen? I know them and they follow me. Yan. So, hindi lang tayo basta dapat nakakarinig, dapat tayo rin po ay alin? Sumusunod. So, kung gusto po natin talaga ng probisyon ng Lord. Ang tanong, ate, gusto ko naman talagang marinig si Lord, pero hindi ko alam kung paano. Yan, magandang tanong yan. Sige po, sino po dito ang gustong matutunan kung paano marinig si Lord? O konti. Sino po ulit ang gustong matutunan na kung paano marinig si Lord? Ang ating Diyos po, hindi po yan bato o kaya naman po ay pipe. Ang ating Diyos po ay nagsasalita. At kung ang Diyos ay nagsasalita, ibig sabihin tayo dapat nakikinig. Amen po? Kaya ngayon, kung taas nga po ulit ang gustong marinig o matutunan ng boses ng Panginoon. Matutunang marinig at sumunod sa Panginoon. Ayan. So sa December 21 to 23, nag-vlog na. So sa December 21 to 23, umatin po tayo ng alin? Hear and Obey and Prophetic Institute. Doon po tuturuan po tayo na makinig o paano marinig ang Panginoon at bibigyan din po tayo ng Lord ng vision para alam po natin kung ano yung goal natin na hahakbangan natin. Amen? Amen. Okay. So, kung marunong tayong makinig at sumunod sa ating shepherd, ano yung sabi sa sumunod pong verse? Sa sumunod po, sa verse 1, yan, yung naka-highlight, I shall not want. Ulitin natin, basahin. 1, 2, 3, go. I shall not want or I lack nothing. Sa Tagalog po, hindi ako magkukulang. Wow! Sabihin natin, hindi ako magkukulang. So, ulit, lahat ng mga naligo, 1, 2, 3, go. Hindi ako magkukulang. Okay? Ang Diyos, kapag si Lord ang ating shepherd, syempre, hindi niya tayo pagkukulangin. Ang ibig sabihin, everything we need is provided for. Hindi ako nagsabi nito, si God. Ang sabi niya sa Bible, sa Philippians 4:19, basahin natin. 1, 2, 3, go! And my God, all your needs, according to His riches in glory in Jesus Christ. So alam niyo po sa ibang salin, yung supply, sa ibang salin ang ibig sabihin is fill to full. Kumbaga sa baso na sasalinan ng tubig at pupunuin. Ngayon ang tanong, bakit fill to full? Sa next verse, basahin natin sa Tagalog para mas maintindihan po natin kung bakit ganon. Sabi dyan, at buhat sa hindi mauubos na kayamanan ng Diyos. Ibibigay niya ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Ayun o, yung naka-highlight, ano nakalagay? Hindi mauubos. Kaya pinupuno kasi hindi mauubusan ng Diyos. Amen? Kaya kapag papalain, kaya ka pupunuin at ibubuhos ang pagpapala sa'yo, ibig sabihin kasi sobra-sobra o punong-puno ang Panginoon na hindi mauubos. Amen po? Kaya hindi niya tayo pagkukulangin, bagkus tayo ay pupunuin. At ang sabi po dyan, ibibigay ang lahat ng kailangan natin. Kapag binigay po ng Diyos ang lahat ng, hindi po luho hindi luho ang ibibigay, bonus na lang yung luho. Ibibigay ang lahat ng kailangan natin. Kapag ito ay na-provide ng Lord, may hahanapin ka pa ba? Wala na, doon palang kontento ka na. Amen? Tama po ba? At hindi, etong tinutukoy ni God na to ay hindi lang po to pinansyal. Ito po ay, ang tumutukoy din po to sa lahat ng aspeto ng ating buhay, tulad ng relational, relasyon mo sa asawa mo, emotional, at spiritual. Amen? So sa pamamagitan daw po nino,
ibibigay daw ang lahat ng ating kailangan sa pamamagitan daw nino ni Kristo Jesus. Hindi ng kung sinong Kristo, kundi ni Kristo Jesus. Because He is our good shepherd. Sabi natin, good shepherd. Okay, He is our good shepherd and He is the source of everything we need to live. Amen? So, meron pong 4 na bagay na ginagawa ang shepherd sa kanyang mga tupa. Yun. Next po na slide. Ayan. Nabasa po natin yan. Sabi dyan, He makes me lie down in green pastures. Ang ibig sabihin po niyan ay rest o pahinga. Tingnan mo nga yung katabi mo kung may pahinga yan. Sige, tingnan mo yung katabi mo. Ayan, o, diba? May pahinga ba? Mukhang natutulog pa ba? Okay. O, mukhang puyat. So, ano po sabi ng Lord dyan, He makes me lie down in green pastures. Yan po ay pahinga. At sumunod naman po, He leads me beside still waters. Pag sinabi nating still, or sa ibang salin po ay quiet waters, or kaya naman po sa Tagalog ay tahimik na batisan. Yan naman po ay refreshment, or pagbibigay muli ng lakas at energy. Di ba na-experience na po natin yung gutom, matuhaw na uhaw ka, tapos nung kumain ka at uminom ka, bigla kang na-energize. Tama po? Bigla ka ulit lumakas. Yan po yung refreshment. Amen? So, eto po yan. Bago po tayo dumako dun sa susunod natin, eto po ang isa pa pong ideya tungkol sa mga tupa. Alam niyo po ba na ang mga tupa, hindi po sila basta-basta hihiga. Hindi mo po sila basta-basta mapapahiga. Okay? Bakit? Meron pong 4 na reasons or dahilan na nag-struggle ang mga tupa kung bakit hindi sila nagla-lie down o humihiga para magpahinga, na pwedeng nangyayari din po sa bawat isa sa atin. Okay? Kaya hindi po tayo nakakapagpahinga. Ano po yon? Ito po. Next po, ayan. Hindi po magla-lie down or magpapahinga ang tupa kapag nasisense nila na mayroong panganib or mayroong na sila ay natatakot. May fear. Sa atin, anxiety, worry. Mahirap naman talagang magpahinga kapag nag-worry ka. Tama po ba? Pag may anxiety ka, aligaga ka, parang hindi mo alam kung anong gagawin mo. At to the point na hindi ka na nakakatulog ng maayos. Tama po ba? Okay. At ano pa? May flies or yung flies or langaw na nakakapagpa-irritable sa kanya, tingnan mo yung katabi mo. Hindi siya yon. Hindi siya yon. Okay, yung mga flies na yan yung distraction. Kaya hindi ka makapagpahinga, ang daming distraction. Sa halip na matutulog ka, nag-ML ka. Sa halip na natutulog ka, kung ano-anong ginagawa mo. Tama po ba? Yan yung mga distraction. Next is food. Ang mga tupa, hindi yan magla-lie down o magpapahinga kapag sila ay gutom. At tulad din po natin, mahirap matulog ng gutom. Tama po? Kumakalaman siyan. And sumunod is friction. O yung friction sa mga kasamahan nilang tupa, na sa atin naman po is ito, relational strife or alitan. At totoo naman din po, kapag meron kang kagalit, kasamaan ng loob, nahihirapan kang matulog. Tama? Walang kapahingahan. Yes or no? Yes or no? Yun, okay? So si God, bilang ating good shepherd, He wants us to rest in His goodness. Tama po ba? God can handle all those struggles na yan. Yang takot na yan, yang flies, or mga peste sa buhay natin, yung kagutuman na yan, yung friction, or yung kaalita mo, yung kaalita mo sa iyong relasyon. God can handle all those struggles. Bakit po? Kasi everyday po, di ba, humaharap tayo sa sa storm ng buhay natin. Yes or no? Everyday humaharap tayo sa storm ng buhay natin. Nandyan yung sa opisina, sisiraan ka ng mga katrabaho mo. Sa eskwelahan, binubuli ka. Ano pa? Sa asawa, nang bababae yung asawa, o kaya naman nanlalalaki yung asawa. Ano pa? Sa mga estudyante, di ba? Ang daming performance task na binibigay ang mga teachers. Tama? Na hindi ka na nakapagpapahinga at nahihirapan kang magpahinga at nakakapagod. Na para bang ganito, tignan po natin. Ayan.
When God understands your body, ayan, walang 16 hours na nagtatrabaho. Kaya sabi niya, Lord, I can still work. Pero sabi ni Lord? Nope, you need to rest. Ayan yung, He makes me lie down in green pasture. Pinagpapahinga ka na ng Lord talaga. Pero kasi 'di ba, gusto pa ng isip mong magtrabaho, pero yung katawan mo ayaw na. Tama po ba? Tama po? So gusto ni Lord magpahinga. Kung si God nga, nagpahinga eh. Tama po ba? Tama po ba? Kaya ang gusto po ng Lord, magpahinga po tayo at magtiwala tayo sa Kanya. Sabi nga, resting is a part of trusting. Kaya ka magpapahinga kasi nagtitiwala ka kay Lord na hindi ka niya pagkukulangin, hindi ka niya pababayaan. Pero, amen? Amen? Pero ito po yan, hindi naman po ibig sabihin na hindi na tayo magtatrabaho, puro lang tayo pahinga. At saka pagka-exam, or kaya yung sa eskwelahan, may exam, sasabihin mo, Lord, bahala ka na ha. Tapos ikaw, pahinga, sabi mo, pahinga eh. Kaya nagpahinga ka, anong pinagagawa mo. Hindi ka na nag-review. Hindi naman po ganun yung pahinga na tinutukoy ng Lord. Tayo po ay gagawa pa rin ng kanyang kalooban habang tayo ay umaasa at dumidepende, hindi sa sarili nating lakas, kundi sa lakas at kapangyarihan at kabutihan ng Panginoon. Amen? Amen po? Andyan pa po ba tayo? Goods pa tayo dyan? Okay. Goods pa. Okay. So literally, rest your body. And next po, recharge your emotions. Kasi po 'di ba, pagka yung emotion mo ay hindi mo na recharge, 'di ba? Yan na yung madali kang mainis, madali kang magtampo, madali kang maasar, 'di ba? Ayan, kaya kailangan nating i-rest ang ating emosyon din. And refocus your spirit kay God sa kanyang kabutihan at sa kanyang presensya. Kaya nga sabi, if you don't have rest, kung hindi ka magpapahinga, then you're going to be stressed. Tama? Kung hindi ka magpapahinga, lalo kang ma-stress. Hindi ka magiging kagamit-gamit. At pag inaabuso natin ang ating katawan, pinatutulog ka na ng Lord, pinatutulog ka na sa inyo, ayaw mo pang matulog. Pinatutulog ka na ng nanay mo, ayaw mo pang matulog. Kailangan mo magpahinga, wag nating abusuin ang ating katawan. Amen? Okay. So sa number 3 po, sabi dyan, He restores my soul. So, hindi lang po physical needs ang tinutugunan ng ating Panginoon. Maging ang ating emotional and spiritual needs. Sa pamamagitan, pakita po natin yung picture. Ayan. Ayan, always charge your soul. Bakit? Ayan, tired of work. Pagod na sa kakatrabaho, marahil ikaw pagod ka na sa kaka-worry, pagod ka na sa pag-iisip ng mga problema, pagod ka na sa pag-aalala sa bayarin, sa mga due date na yan, kay money ningil, Judith, di ba? So pagod ka na sa mga kaiisip ng ganyan. Ang gusto ng Lord, i-charge natin yung ating kaluluwa sa kanyang salita. Nakita niyo po ba yung sa picture? Saan niya china-charge? Sa Bible, sa salita ng Diyos. Kasi magkakaroon po tayo ng restoration sa ating soul. Ang soul ay composed of mind, emotions, and will. Mare-recharge, mare-restore tayo kapag tayo ay nagbabasa ng salita ng Diyos. Amen po? Ayan yung He restores my soul. At yung sumunod po, number 4, ang ginagawa ng shepherd sa kanyang mga tupa ay alin? He leads me in the paths of righteousness. Ayan, nakita po natin, the right path. Hindi sa path papuntang laziness, lying, revenge, adultery. Hindi sa path papuntang gossip, porn, cruelty, stealing, rebellion. Kundi saan po? The right path. Sa daan kung saan patungo sa iyong destinasyon. Amen? Ito po, kung minsan tayo naligaw sa ating buhay, maling daan yung napuntahan natin, kapag sinuko natin ang ating buhay sa ating shepherd, i-realign niya tayo ulit. Doon patungo sa ating destiny. Amen po? Kaya po, napakahalaga na meron po tayong
shepherd. Dahil kahit na napapagod ka na para makarating dyan sa right path na yan, hindi ka pababayaan ng Panginoon, sasamahan ka niya. Amen po? So everything we need to live for, provided ng Panginoon. Because si Jesus, He is our good, again, He is our good shepherd. Taas nga po ulit ang kamay ng mga tupa ng Panginoon. Hindi tupa ka. Tupa, ayan. So, paano po ang tunog ng mga tupa? Paano po tunog ng tupa? Diba? Ito, lahat ng mga tupa, sabay-sabay natin basahin. 1, 2, 3, go! Remember the shepherd. O sige, one more time. 1, 2, 3, go! Okay, always remember the shepherd. Okay? So, ang Panginoon po, totoo po ang salita ng Panginoon. At kapag sinabi niyang magpo-provide siya sa'yo, magpo-provide siya sa'yo. Amen po? Maiksing testimony lang po kung paano na-experience namin itong provision ng Panginoon. Di naman po kaila sa lahat na ako po ay nag-resign na sa aking tinuturuang paaralan. Okay, 7 years sa private school and then 7 years sa public school. Actually, sa public school ay dumoble talaga yung sahod ko doon compare sa private school. At alam niyo na po ang meron sa sa public school, di ba? Ano na po yan pang matagalan na. Kumbaga, kahit tumanda ako, pwede pa akong magturo. And meron pong mga benefits na matatanggap. So to cut the long story short, nag-resign. Pinag-resign po ako ni Lord. Okay? Sumunod po tayo sa Lord. Narinig and then sumunod. So siguro mga 1 week, September 1, nag-resign ako. So first week and second week, kami ay nasa adjustment period. Nung nag-resign ako, wala po akong nakuha ni piso. Wala. So, yung natitira lang namin na budget ay pinagkasya talaga namin. Kaso hindi sumapat. Kasi nga po, di ba, nasa adjustment period tayo at medyo malayo-layo pa yung sahod ng aking asawa. Kaya po, eto po, dumating sa point na, wala kaming, to be honest, nangyayari, alam ko nangyayari din po naman to sa lahat. So wala akong kasi nasweldo So ang nangyari, wala kaming makain noong first week. Pero ang galing ng Lord kasi nag-provide ang Panginoon. Merong ginamit ang Lord para kami, hindi ko po to sinasabi para manghingi ako sa inyo, hindi po. Kaya ko po sinasabi to para ipakita kung gaano kabuti ang Panginoon na kaya niyang tumugon sa lahat ng pangangailangan natin. Amen? So wala kaming sinasabihan kahit sino, pero yun nga, may ginamit ang Lord na unang tao na ginamit ng Lord and then nag-provide. Alam nyo, merong baboy, puro ulam. Baboy, manok, ano nga yun? Yung mga hotdog, ay nasakto para sa pang 2 weeks namin, no? So, ang saya-saya namin. Tapos, nung sumunod na week na, eto na naman. So, medyo naubos na, no? Medyo naubos na. Eto na ang nangyari. Tapos, pagbukas kong gano'n ng ref, pagbukas, hindi lang ng rep, pati nung cabinet namin, dati kasi nag-stock kami doon. Pagtingin ko, wala nang asin, wala nang asukal, wala nang toyo, wala nang suka, ganyan. Alam niyo, sabi ko lang, Lord, kailangan na namin mag-grocery. Pengi nga, Lord, ng pambili ng grocery, para makapagpag-grocery kami. So yun lang, no? Wala kaming sinabihan kahit sino, pero alam niyo, ang galing ng Lord. May sumunod, Saturday yun, no, nag-provide ang Panginoon. Alam niyo kung paano? Merong ginamit ang Lord na isa rin na hindi naman namin tawag dito, kinakausap yon. I mean, wala kaming sinabi na hirap kami. Pero ito, no, ang nangyari, si Lord nag-provide. Paano? Sabi niya, dinala kami sa SM, Taytay. At sabi niya, yung cart na yon, sabi, pag hindi nyo to pinuno, kayo ang magbabayad. Kaya ang ginawa namin, pinuno na namin. So, pinuno namin yon at lahat ng kailangan namin for 1 month or 2 months, nilagay namin doon, magkatapon-tapon pa sa sobrang puno. And then pag uwi namin, meron kaming 4 na boxes ng groceries. Wow, di ba? Palakpakan natin ang Lord.
nag-provide ang Panginoon. Amen po. Yun po, no, pagka tayo talaga ay humihingi sa Panginoon, hindi siya mauubusan. At anong gagawin ng Lord? Ibubuhos niya yon sa'yo. Once na tayo ay talagang nakikinig at sumusunod at siya ang ating good shepherd. Okay. So yung una is provision. Yung pangalawang P is promise. Okay? It's the promise of God. Kaya sabi sa sumunod na verse, ayan, sa 4, even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me. Yung naka-highlight, shadow. Ang tanong, ano nga po sa Tagalog ng shadow? Anino. Tanong po, kapag nakakita po tayo ng shadow ng espada, sa tingin niyo po, yung po ba ay makakapanakit sa'yo? Makakapanakit po ba yung shadow ng espada, ng sword, sa'yo? Hindi. Pag nakakita po tayo ng shadow ng aso, sa tingin niyo po ba makakagat ka nun? Hindi rin, kasi shadow lang yan. Kaya may shadow kasi hindi ka nakaharap saan? Sa liwanag. Tumapat ka sa liwanag, wala ng shadow. Amen? Ibig sabihin nun, ano po ibig sabihin nun? Si Jesus is the light of this world. Kaya kung tayo ay nasa liwanag, walang shadow. Walang shadow, walang darkness. Amen po? Amen. At ito po, sabi dito, no, even though I walk through the valley of the shadow. Alam niyo po ba, sa Israel, meron na tinatawag na canyon, na ang tawag po talaga doon, pakita nga po natin, ayan, yan po sa Israel yan. Ang tawag po dyan ay Valley of the Shadow of Death. Yan po yung itsura niyan. Okay? So, yung sa ilalim po niyan, napakakitid po niyan. At ito ay merong 800 feet tall, kaya po talagang hindi natatamaan ng liwanag ng araw yung nasa baba. Kaya unless tumapat yung araw, pero kung nasa east or nasa west ang liwanag, ang araw, hindi po talaga kumbaga puro shadow lang most of the day. So ngayon, ano po yung valley? So ang valley po in metaphor is difficult times. Difficult times ng ating buhay. Tama po? Lahat po tayo nakakaranas ng difficult sa ating buhay. Yes or no? Amen. Kaya sabi po dito, dumaan man ako sa madilim na libis ng kamatayan. Part of our Christian life or even normal life ay dumaan o part ng ating buhay ay yung dumaan saan? Sa mga pagsubok. So maaaring yung iba kadadaan lang sa valley ng kanilang buhay. Yung iba naman, nasa gitna pa ng valley ng kanilang buhay. Tama po? At yung isa naman, dahil katatapos lang, may panibago na namang valley haharapin. Okay? So, kung ano man po yung valley na dinadaanan po natin ngayon, kapatid, whether it is financial valley, whether it is relational valley, meron kang kaalitan, kasamaan ng loob, sa anak, sa kapatid, at sa kung sino mang kasama mo, okay? Or whether ikaw ay dumadaan sa valley of sickness or disease, ito po ang tatandaan mo. Sabi mo sa katabi mo, kasama mo si Jesus. Sa kabila naman, sabi mo, kasama mo si Jesus. Okay? Dumaan man tayo doon, tatandaan natin, kasama natin si Jesus because He is our good shepherd. Dadaanan mo lang yan, pero you are not intended for you to stay there. Amen? Hindi mo kailangang magstay dyan o tambayan yan. Just keep walking with the Lord. Okay? Bakit po? Just keep walking in the Lord kasi sabi po dyan, I will fear no evil, for you are with me. Kasama natin si Jesus hanggang sa makarating tayo sa tuktok ng bundok. By the way, bago po tayo makapunta sa tuktok ng bundok, di ba kailangan mo na po talagang dumaan saan? Sa valley. Yes or no? So, hindi hahayaan ng Lord na lagi ka na lang nasa valley. Tama po? Sasamahan ka ng Lord hanggang sa makarating ka sa tuktok ng bundok. God is with you in the midst of your valley, in the midst of your storm. Amen? Amen po? Kaya nga, sabi po sa Isaiah 41:10, ito po, deklara natin, sabay-sabay, 1, 2, 3, go. Huwag kang matakot.
Ako ang iyong Diyos. Hindi ka dapat palalakasin kita at tutulungan, iingatan at ililigtas. Isaiah 41:10. Alam niyo po, sa English, ito po kasi isa rin po to sa mga favorite verse ko. Ang dami kong favorite na mga verse. Kasi ang gaganda naman po talaga ng mga pangako ng Diyos, amen, na panghahawakan natin. So sa English, di ba, do not fear, for I am with you. Do not be dismayed, for I am your God. I will strengthen you. Yes, I will help you, sabi ng Lord. And I will uphold you with my victorious right hand. Alam niyo po yung verse na yon, itong verse na to, lagi ko po itong dinedeklara. Lalo na nung konting lang po kwento, nung na-hospital si Papa. Si Papa, siguro mga 2017, na-hospital si Papa dahil sa pneumonia. So, nandun siya sa hospital. Ang unang nagbabantay doon ay ang kapatid ko. Tapos, nasakto, nung ako na yung nagbabantay, nasakto na biglang si Papa ay bumaba yung level ng kanyang oxygen. At kitang-kita ko kung paano yung paghinga niya, alam niyo po yung tawag doon, naghahabol ng paghinga. Kitang-kita ko yun. Tapos sabi ko sa doktor, Dok, baka, di ba, gano'n naman yung mga doktor kapag sa mga palabas na napapanood ko kapag merong, yung nahihirapan ng huminga, yung mga doktor nagmamadali, tapos revive na gano'n. Gano'n yung ine-expect ko eh. But yung reality, hindi gano'n. Sabi ko, Dok, baka po kung ano po yung pwede niyong magawa. Sabi ng doktor, wala na tayong magagawa eh. Kung ganyan na yan, kung parang ibig niya sabihin, kung mamatay na yan. Yung ganun po, sabi ko talaga, hindi ako papayag. Kung wala kang magagawa, hindi ko naman sinabi ng ganun kalakas, no? Sabi ko, sa isip ko, kung wala kang magagawa, si Lord meron. Kaya ang ginawa ko po, pumunta po ako kay Papa, kahit naririnig na mga nandoon, hindi ko nga alam kung gaano kalakas, nagtatangs talaga ako at nagpe-pray ako. Hanggang, alam niyo po, yung tangs ko talagang, alam niyo yung parang may nakikipaglaban talaga. Tapos, maya-maya nakita ko po si Papa, bumalik na yung kanyang, yung normal, yung level ng kanyang oxygen sa normal nito. At praise God, palakpakan po natin si Lord. Kaya po, yun na nga po, no, sabi ko, bakit ba ako yung natapat? Parang, kumbaga sa na-trauma. Na-trauma ako dun sa nakita ko kasi hindi ako handa eh. Tapos habang nagtatangs nga ako, iniisip ko, ito na ba yun, Lord? Ito na ba yun? Ito na ba yung dito na ba mag-e-end yung buhay ni Papa? Tapos, nasa bahay na ako. Pagdating ko po sa bahay, nasa ospital pa si Papa noon, ako nasa bahay, ang ginawa ko po, kasi yung pangyayaring yun parang nakapagbigay ng kapaguran sa akin. Sa emosyon, sa isip, sa emosyon. Okay? Kaya ang ginawa ko po, nagpe-pray ako sa Lord. Dinedeklara ko po to sa akin. Sa kwarto, nandun ako, nagpe-pray ako. Sinasabi ko po to, do not be afraid. Kasi natatakot talaga ako eh. Kasi iniisip ko, baka ulit. Kasi umuwi ako sa bahay, nasa ospital pa si Papa, at hindi pa siya ganun kagaling. Kaya sabi ko, do not be afraid, for I am with you. Dinedeclare ko po to. At alam niyo po ang ginawa ko, nag-worship lang ako. Okay, after kong i-deklara to, nag-worship ako. Alam niyo po ba, di ba tayo madaling mag-worship kapag napakaganda ng mga pangyayari sa buhay natin? Yes or no? Madaling mag-worship, mag-hallelujah kapag maganda yung nangyayari sa buhay mo. Pero pag yung nangyayari sa buhay mo ay pangit, mahirap mag-worship. Tama po? Pero nung time na yon, yung worship doon sa pag-worship natin na nahihirapan tayo, alam niyo po ba na yun ang pinakamabangong samyo sa Diyos. Kaya nag-worship ako at ang kinakanta ko noon, paulit-ulit lang, ang sinasabi ko lang, all of my life, in every season, you are still God. I have a reason to sing. I have a reason to worship. Alam niyo po, yun po yung kinakanta ko, that all of my life, in every season of my life, whether it is good or bad, in every season, you are still God, and I have a reason to sing. Amen? I have a reason to worship. Kaya po, lumipas lang ang ilang araw, nakauwi si Papa, in-extend ng Lord ang kanyang buhay, at nandito po siya ngayon. Amen? Praise God. Napakabuti ng Panginoon. Ano nga po ulit yung unang P? Ulit po, 1, 2, 3. Yung pangalawa?
promise. At yung pangatlo po ay, ayan, protection. Protection. Sabi po dyan sa verse 4, your rod and your staff. Sabi natin, rod, staff, they comfort me. Okay? Nandiyan pa po ba tayo? Alive pa po ba? Okay, sige po. So sabi dyan, alam niyo po ba na may pinagkaiba ang rod at staff? Ano po ba yung rod? Para may idea lang po kayo, ito po. Yan po ang itsura ng rod. Yan yung may bakal na solid yan. Kapag hinampas mo po yan, patay yung mahahampas mo. Okay? Sunod yung staff. Ayan yung staff. So, ang rod po, saan yan ginagamit? At yung staff, saan din ginagamit? Ito po, next. Ayan. Yung rod is a tool used for guarding and protecting. Samantalang yung staff naman po is a tool for guiding and directing. Alam niyo po na ang rod, ginagamit. Sige po, flash nga po natin. Yan. Ang rod po, hindi po yan ginagamit sa tupa. Ang rod ay ginagamit ng shepherd saan? Sa wolf, sa enemy. Doon yan talagang kailangan gamitin. Pero yung staff, ginagamit lang yan saan? Sa mga tupa, okay? Sa mga tupa na kaya nga po yung staff, merong crook. Bakit? Kasi yung mga matitigas na ulo ng mga tupa, tawag ito, kinakawit, tapos ibinabalik doon sa alignment nila. Kasi kung saan pumupunta eh. So yung shepherd po, ginagamit, di ba, yung rod sa wolf or enemy. Bakit? Kasi hindi po nila kayang protektahan ng kanilang sarili. Wala naman po silang pangil para mangagat. Tama po ba? Nakakita na po ba kayong tupang may pangil? Wala. At ang tupa, mabagal yan tumakbo. So paano po, konting ganyan pa lang nila, kaya na silang dagitin ng wolf. At alam niyo po ba na ang tupa, yung maliit na wolf, kaya niyang talunin at patayin ang mas malaking tupa. Ganun po sila ka-helpless and defenseless. So what is the meaning of these two tools, the symbolism behind these metaphors? Next po, ayan. Yung rod po represents, basahin natin. Ulit po, 1, 2, 3, go. Power and authority. At yung staff naman po represents care and compassion. Kaya talagang sinabi, they comfort me. So, if God is with you, who can be against you? Amen? So, kung si God ay nasa atin, sino ang laban sa atin? So, parang ganito po yan sa picture. Tingnan po natin. Ayan nakita po ba natin? Nakapila yung mga wolves. Okay? At yung pusa, wala siyang pake, no? So, wala siyang pakialam, dumaan. Hindi nakaporma yung mga yung mga wolves, okay? So, it's like walking in the midst of wolves, in the midst of danger. If God's hand is upon us, we will be protected. Amen? Kung ang kamay ng Diyos ay nasa atin, tayo ay protektado. Sabihin mo sa katabi mo, protektado ka ni Lord. Okay? Sabihin mo sa sarili mo, protektado ako ni Lord. Okay? Again, if God's hand is upon us, we will be protected. Okay? Next po, ngayon naman po, magkakaroon naman po tayo ng shift or pagbabago sa scene. Pero bago yan, ano nga po ulit yung tatlo? 1, 2, 3, go na nauna. Sunod? Sunod? Protection. And yung sumunod naman na P, bago natin, ayan, prosperity. Sige, prosperity. Ito po yan meron na po ditong pagbabago sa scene. Yung una, di ba, si God as a shepherd. This time, hindi naman na siya shepherd. From outside to inside, tinitingnan na ni David ang kanyang sarili, not as a sheep, but as a guest inside the banquet. Sabi natin, banquet. Ang banquet or piging, handaan. So, alam niyo po, sinerch ko, ang ibig sabihin ng banquet is
a sumptuous feast or very expensive dinner. Wow! Very expensive feast or handaan. Okay? Na hosted or ang host dito ay si God. So yan yung prosperity. So the prosperity of God. Kaya sabi sa verse 5, basahin ang lahat ng mga tulog. Wala, buti, walang tulog. Okay, lahat ng mga gising. 1, 2, 3, go! Anoint my cups overflows. Okay? Yung naka-highlight, table. Sa iba, banquet. Okay? Yang table na yan, ang Hebrew word ng table is shalkan. Sabihin natin, shalkan. Ang ibig sabihin po ng shalkan ay king's table o mesa ng hari. Tingnan po natin. Parang ganyan po yung itsura. Wow! Kung saan napakahaba nung lamesa at napakaraming upuan na ang kayang umupo dyan ay 100 to 500 na tao. Tapos ang pagkain, very expensive. Wow! Diba? Yan. So, dun sa binasa natin, ang inihandang very expensive dinner na inihanda ng Panginoon ay hindi para sa iba. Sabi mo sa katabi mo, para sa'yo. Amen? Para sa'yo. Magturo ka ng 3, sabi mo sa kanya, para sa'yo. Okay. Yung expensive dinner na yan, exclusive for you. It's between you and the king. Grabe. At ang sabi, kung babalikan natin, listen carefully, ang sabi, in the presence of or in front of, sa harapan nino ng mga kaaway. Meaning, hindi po to private banquet. Ito po ay public banquet. Na ang nakakakita po ay mga kaaway mo na ikaw ay kumakain kasama ng hari. Grabe, no? Ang tanong, eto po, sa tingin po ninyo, nasaan po yung banquet na ito? Nasa palasyo po ba? Nasa palasyo po kaya ito? Makinig po tayo mabuti. Listen. Lahat na may mga tenga, makinig. Okay? This banquet is on a battlefield. Wow, nasa digmaan. Nakakita, kung isipin natin, parang ganito sa literal. Halimbawa, ikaw ay nakikipagdigmaan. May war. Tapos yung hari, naglatag ng napakahabang table, maraming upuan, naglagay ng napakasasarap na pagkain, tapos ikaw na nakikipagdigma, pinatawag ka ng hari. Halika, tapos pinaupo, pagod ka na, sige, kumain ka muna. Pinakain, anong gusto mo? May ganun pa, mga mayordo. Sige, kumain ka ng gusto mo. Ayan. Na yung iba nakikipagdigmaan, ikaw kumakain, kasama ng hari. At hindi lang yon, nakikita pa ng iyong mga kaaway. Grabe, no? So, kung titingnan natin, hindi po mangyayari yun saan? Sa literal. Tama? Pero ito po ay hindi literal. Makinig tayo mabuti. Every day, tayo po ay nasa battle. Yes or no? Meron po tayong battle na hinaharap. At itong banquet na ito, pag sinabi kasi nating banquet or handaan, tuwing sa ano lang yan, sa masaya lang. Tama? Pag masaya lang. Yung banquet na ito ay hindi lang in good times, kundi it is when you are under attack. Wow. Yung banquet na ito ay nangyayari or ginaganap ng Panginoon, it is when you are under attack. In times of trouble, God wants everyone to see you being honored. Na kahit sinisiraan ka na, ang daming binabagsak o hinahatak ka pababa, si Lord binibless ka. Ino-honor ka. Amen? Gusto ba natin yon? Na si God ino-honor ka. Kaya nga ang sabi, you anoint my head with oil. Alam niyo po ba kung bakit kailangang i-anoint ng oil? Ang oil na ginagamit ay olive oil. Yan ang ginagamit sa mga tupa. Bakit nilalagyan ng olive oil ang ulo ng mga tupa? Ito po yan.
Kasi po, kapag summer, napakaraming mga langaw or flies. Alam niyo po ba anong gagawin ng mga flies? Sila po ay pupunta sa ilong at sa tenga at dun sila mangingitlog. At kapag napisat itong mga itlog na yan, makati yan. Very itchy sa mga tupa. Kaya yung mga tupa, anong gagawin nila? Yung parang hindi na nila alam, parang nabaliw na sila, yung ganon. Kaya kung san-san pupunta, bigla na lang lalayo, and then yun na, baka mahulog pa, ikabagsak at ikamatay pa nila. Ganon yung pagpapahirap ng mga flies, saan? Sa mga tupa. Kaya ang gagawin ng shepherd, ia-anoint niya ng oil to protect them. Okay? So makinig po tayong mabuti. Our mind is our battlefield. Ulitin ko ang ating mga isip po, nandito ang labanan. Dito po tayo madalas tinatarget ng kaaway, yes or no? Okay? Kaya with His oil sa ating ulo, He will protect us from mental torment. Okay? Yung mga torment na yan sa ating kaisipan, yung mga kasinungalingan. Diyan yan, dito una yan. Kasinungalingan, ano pa? Worries, fear, kalaswaan, at lahat ng mga pwedeng magpahirap sa iyong mental o kaisipan. Kaya napaka-importante po na tayo ay ina-anoint ng oil ng Panginoon to protect us from mental torment. Okay? Amen po? Amen. Andyan pa po ba tayo? So ito po, ang tanong po, alam niyo po ba or tingin niyo po ba saan po yung banquet or yung very expensive feast ng Lord dito sa mundo? Ulitin ko po alam niyo po ba kung saan yung banquet or very expensive na dinner, very expensive na feast or handaan ng Panginoon dito sa ating mundo? Alam niyo po ba kung saan? Tanungin niyo po ako, saan? Your banquet is in your Bible. Okay? Nasa Bible, nasa Biblia. Bakit? Anong meron sa Bible? Ang Bible po ay puno ng mga prutas. Yes or no? Di ba? Fruits of the Holy Spirit, nandito. Puno ng mga prutas. Ano pa? Ito ay merong bread. Okay? Ano pa? Merong milk. May milk, di ba? Nabanggit po yun. Ano pa? Merong honey. At meron pang ang pugo. Di ba? Binanggit po, may pugo sa Bible. Ano pa? At napakarami pa. This is our banquet. Ang tanong, binabasa po ba natin ang ating Bible? Ang konti na po na nag-yes. Binabasa po ba natin ang ating Bible? At dito po ang very expensive dinner ng Panginoon sa atin. Because the scripture, yung salita ng Diyos, ito yung magagamit natin as our weapon. Amen? Weapon natin ito. Kaso hindi natin madalas ginagamit or binabasa. Mas madalas pa nga nating binabasa yung mga nangyayari sa Facebook. Kaya updated tayo tungkol kay Catherine Bernardo at Daniel Padilla. Yung mga ganyan. Okay? Minsan, mas kilala pa natin yung mga vlogger kaysa sa mga tauhan sa Bible. Okay? Pero alam nyo, basahin po natin ang Bible kasi nandirito, ito ang magiging lakas natin. Ang salita ng Diyos ay magiging lakas natin. Kaya nga po, yung mga bagay na yan, tulad ng pagbabad lagi sa telebisyon, pagbabad lagi sa games, pagbabad lagi sa social media, gugutumin po tayo niyan. Tama po? Pero ang salita ng Diyos, bubusugin tayo. Amen po? Amen. At ang sabi, my cup overflows. Sa Tagalog, sa aking saro, pagpapalay, lubos-lubos. So, pagpapala ng Diyos na hindi masukat, walang sukat at hindi mauubos. So ang tanong, are you fasting or feasting in the Word of God? Dapat feasting tayo sa Word of God. Amen? This is where you get your strength from the Bible. So sabi nga po, basahin natin sabay-sabay. 1, 2, 3, go. God has the ability to bless, protect, and provide for us even in the midst of people who are trying to hate on us. Na kahit maraming yung mahatak sa iyo pababa, again, pagpapalain ka ng Panginoon because He is our shepherd. Amen?
Hallelujah. Palakpakan naman po natin ang Panginoon. At sabi sa verse 6, eto, surely, pangako ng Diyos to, surely goodness and mercy shall follow me. Hahabulin ka ng pagpapala, ng kabutihan ng Panginoon. Amen? And all the days of my life. Ang sabi dyan, I shall dwell in the house of the Lord forever. Kapag lagi po tayong nagpapahinga sa presence ni God, in the midst of our storm, in the midst of our valley, in the presence of our enemy, sigurado, tiyak, surely, hahabulin tayo ng kabutihan at biyaya ng Diyos. So ano nga po ulit yung 4 P's ni Lord? Basahin nga po ulit natin sabay-sabay. 1, 2, 3, go! Promise, protection, prosperity. Ngayon po, pwede ko po bang tawagin si Mimoy? Mimoy, ayan. So may props po tayo. Ayan, meron po tayong lobo. Okay, isipin po natin na itong lobo na ito, ayan, ay tayo. Okay? Hindi tulad nitong isa, merong stick, hawakan Ito, isa, wala. So ngayon, kung tayo ay walang shepherd, wala tayong relasyon sa Panginoon, kay Jesus, na nagtitiwala at dumedepende tayo sa sarili nating lakas. Kahit anong gawin natin sa buhay, ano mangyayari? Uy, punta na dun. Babagsak. Ulitin pa natin. Kahit na maging kumaid ka pa or matindi pa yung gawin mo sa trabaho mo para may extra, pag tataas, and then babagsak. At to the point na ano pang mangyayari? Wala siyang shepherd. Wala siyang relasyon sa Panginoon. Anong pwedeng mangyari sa kanya? Kaya gato pa pwedeng gawin ng kaaway. At ang pinaka-worst, Mimoy, pakitapakan. Yun ang pwedeng mangyari. Destruction. Kapag wala tayong shepherd, hindi natin kinikilala at wala tayong relasyon sa Diyos, amen? Ganon, destruction. Pero, kung tayo, Mimoy, pahawak. Kung tayo ay may shepherd, si Mimoy as the shepherd, at ito po tayo. At merong, ano po yung stick na hawak niya? Sumisimbolo ng connection, relasyon natin sa Kanya bilang ating shepherd, or good shepherd, na kahit saan magpunta ang shepherd, ano napansin nyo? Sumusunod ang sheep. Na kahit saan tayo dalhin ng Panginoon, susunod at susunod tayo. At hawak niya tayo. Sabi nga, even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me. Kasama, hawak-hawak tayo ng Panginoon. At di lang yan, hindi natin kailangan pang itulak. Itulak paangat. Kasi bakit? Nakaangat na sa tulong ng banal na Espiritu. Amen? Yan ang gusto ng Lord sa atin. Na tayo mayroong shepherd na iingatan tayo kahit sa harap ng mga wolves. Amen? Palakpakan natin si Lord. Thank you, Mimoy. Kaya po, sabi nga po, ito po ay deklara po natin, sabay-sabay. Ayan, sabay-sabay po natin. Again, kung ang government may purpose na inaasahan ng iilan lamang at hindi sasapat, si Lord, ito, basahin natin, 1, 2, 3, go. Ako ay aasa lamang kay Jesus na nagkakaloob ng 4 P's dahil siya ang aking pastol. Tayo na po tayong lahat, worship team. Hallelujah. Meron po ba tayong natutunan sa hapong ito? Na si God is our good shepherd. So kung ang
Ito ang tanong, gusto po ba nating tanggapin yung 4 P's na ino-offer ni Jesus sa'yo? Sino po ang gustong tanggapin yung 4 P's na yon? Provision, promise, protection, and prosperity. Okay? Lahat po ng ito, sa totoo lang, gusto naman talaga ng Lord na ma-enjoy natin dito sa mundo. Tama po? Tayo bilang kanyang mga tupa na dependent sa kanya. Sabi nga ni Jesus, I am the good shepherd, and I have come that you may have life. Abundant life. Amen? Sige po, pikit po tayong lahat. Hallelujah. Friends, alam ng Lord na pagod ka na napapagod ka na sa dami ng mga pressures sa buhay mo. Pagod ka na sa lahat ng mga problemang pinagdadaanan mo. Every day. Ang daming pagsubok. Minsan, ikaw nasa gitna ng valley. O kaya naman, may panibagong valley na naman nahaharapin. Mga pagsubok sa buhay na nakakapagod. Alam ng Lord lahat ng yan. So bakit hindi mo iyan ibigay kay Jesus at magpahinga sa kanyang kabutihan? At kung alam mo na sa buong buhay mo, hindi siya ang naging pastol ng buhay mo, kundi yung porn, bisyo, alak, o mga taong inasahan mo, pero binugo ka. O yung maging sarili mo. Kung gusto mo nang sumunod at magpasakop kay Jesus, bakit hindi ka sumunod sa panalangin? Sa lahat ng nais na si Jesus ang maging shepherd ng kanyang buhay, sumunod ka sa akin ng buo mong puso at sabihin mo to sa Kanya. Sabihin mo, Panginoong Jesus, Panginoong Jesus, maraming salamat po maraming salamat po sa iyong pagmamahal sa akin. sa iyong pagmamahal sa Patawarin mo po ako patawarin niyo po ako sa aking mga kasalanan. sa aking mga kasalanan. Salamat po Salamat po sa iyong pagkamatay sa iyong pagkamatay sa krus sa krus nang dahil sa aking mga kasalanan. nang dahil sa aking mga kasalanan. Sa tulong mo, Sa tulong mo ay tatalikuran ko na ay tatalikuran ang ko na aking mga kasalanan. ang aking mga kasalanan. Simula sa araw na ito, Simula sa araw na ito, nagtitiwala po ako nagtitiwala po ako sa iyo sa iyo bilang aking pastol. bilang aking pastor. Ikaw na po Ikaw na po ang aking Panginoon ang aking Panginoon at tagapagligtas. at tagapagligtas. Tinatanggap kita Tinatanggap sa kita aking puso sa aking puso at nais kong at nais pangunahan mo kong pangunahan ang mo aking buhay ang aking buhay mula ngayon. mula ngayon. Salamat po Salamat sa po kapatawaran sa kapatawaran sa aking mga kasalanan. sa aking mga kasalanan. Tinatanggap ko Tinatanggap ang ko inaalok mong ang inaalok mo buhay na walang hanggan. buhay na walang Tinatanggap ko hanggan. Tinatanggap ang ko iyong provision, ang iyong provision, ang iyong promise, ang iyong promise, protection, ang iyong protection, and prosperity. and prosperity. Salamat po Salamat dahil po, alam ko dahil na alam ko darating ang araw na darating na ang makakapiling po kita araw na makakapiling sa iyong kaharian. sa iyong kaharian. Simula sa araw na ito, Simula sa araw na ako ito, po ako po ay susunod. ay susunod. Ako po Ako po ay makikinig ay makikinig sa iyo. sa iyo. Susunod sa Susunod iyong kalooban. sa iyong kalooban. Sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Let's Amen. worship the Lord. I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until laying my head
sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire in the darkest night. You are close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend. And I have lived in the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Yes, Lord. Thank you, Lord Jesus. Ikaw ay tunay na tapat at mabuti sa aming buhay. Kaya sa hapon na ito, inaalala po namin ang inyong kabutihan, pag-ibig at sakripisyo na iyong ginawa. Inalay mo ang iyong buhay para kami ay iligtas at magkaroon ng buhay na walang hanggan. Itaas po natin ang ating tinapay. Lord, ang tinapay na ito ay simbolo ng inyong katawan na nabayubay sa krus. Ang tinapay ng buhay na magpapalakas sa aming espiritu at kaluluwa. Dahil sa iyong mga sugat, Panginoon, kami ay iyong pinagaling. Kaya tinatanggap namin ang kagalingan ng gagaling sa iyo. Tinatanggap namin na kami ay inyong muling binuo. At kung ikaw ay may sakit, ideklara mo that by the stripes of Jesus, sige, banggitin mo yung iyong sakit, I am healed. Ulitin po natin, by the stripes of Jesus, By the stripes of I Jesus, am healed. I am Amen? healed. Kainin po natin ang tinapay. Taas naman po natin ang juice na simbolo ng dugo ni Jesus na dumanak sa krus ng Kalbaryo, na naglilinis sa lahat ng ating mga kasalanan, karamdaman at tanda ng proteksyon ng Diyos sa atin. Inumin po natin ang juice. Let's continue to worship the Lord. Ngayon po, tayo po ay magbigay ng ating kaloob sa Panginoon. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Come on, let's worship the Lord. Yeah. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing. Come on, let's sing to of the the Lord. goodness of God. Yeah. 'Cause your goodness is running after, it's running after me. Come on, let's declare. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after.
With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Awitin natin sa Tagalog. Ika'y tapat sa habang buhay. Bakit hindi mo buksan ang iyong mga labi? Ika'y mabuti magpakailanman, hanggat ako'y nabubuhay, awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Ika'y tapat sa habang buhay. Ika'y mabuti magpakailanman, hanggat ako'y nabubuhay, awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Awitin mo ang kabutihan ng Diyos. Awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Yes, Lord! Come on, isang malakas na hallelujah! Yes, Lord! Hallelujah! Thank you, God! Amen. Hallelujah. Pwede po ba nating itaas ang ating dalawang kamay? Father, we bless you and we honor you. Salamat po sa inyong salita sa amin, Lord God, na natanggap namin ngayong araw na to. At dalangin ko na ang bawat isang naririto ay hahabulin ng inyong pagpapala ayon sa di maubos na kayamanan sa langit sa pamamagitan ni Kristo Jesus. At Lord, punuin niyo po kami ng inyong pag-ibig at presensya. Ang lahat ng naririto, Panginoon, ibuhos mo po ang inyong langis sa bawat isa at puspusin niyo po kami ng inyong banal na espiritu at hindi namin pinapayagan ang mental torment sa bawat isa and even ang gawa ng kaaway sa aming buhay. At Lord, pagpalain po din po ninyo, Lord God, ang mga nagbigay ng ikapo sa oras na to. Buksan po ninyo ang durungawan ng langit at ibuhos po ninyo ang pagpapala sa inyong mga anak na tapat na nagbabalik sa inyo ng kaloob. At sa mga wala pang kakayanan, Panginoon, na magbigay, ikaw po ang source ng lahat ng kailangan namin. Pagpapalain niyo po sila upang sila rin po, Panginoon, ay magbalik ng kaloob sa inyo. Lord, salamat po sa bawat isang naririto. Bless the work of our hands, that whatever we touch, it shall multiply, it shall prosper. Thank you, God, and bless our food, maging kalakasan po ng aming katawan, and bless our fellowship together. At ang lahat ng mga tupa ng ating shepherd na walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus ay magsabi ng Amen! Hallelujah! Ayan, makakaupo na po ang lahat. So, mamaya po, sa atin pong pag-uusapan sa cell group, ay, tutumba. Yung pag-uusapan po natin sa ating cell group, ito po yung tanong. Ayan po. Sige po, pakidistribute na po ang food. Ito po yung ating mga pag-uusapan. Ba. Ba. Ayan, yan na po ang green pasture. Tayo'y kumain na. Ayan po.
So wala po tayong welcome. Wala po tayong bago. Ay, meron po. Ayan. So, ito po yung ating pag-uusapan na tanong. Sabi dyan, sino o ano ang naging pastol ng iyong buhay noon? Ayan, sasabihin po natin sa ating mga ka-cell group, masasabi mo ba na si Jesus na masasabi mo ba na si Jesus na ang pastol ng buhay mo ngayon at bakit? Ayan po, pwede rin po natin picturean. Yung number 2, paano nagbigay ang Diyos ng pangangailangan at proteksyon sa iyo sa panahon ng mga pagsubok sa buhay mo. So, ayan po ang ating pag-uusapan mamaya sa cell group. Meron po tayo, mamaya ipa-flash na lang po yan ulit. Yung, we would like to welcome ang ating mga new members. Ayan po. Welcome naman po natin si John Clement Gallego. Sino po inasan po? Ayun, palakpakan naman po natin. Welcome po sa his dwelling place. Lahat magsasabi ng ba. Ayun. Ayan, ano po bang, dyan? Hindi ko ma-pronounce ang hirap. Ano po ba yan? Bridget. Oh, Bridget Gonzales. Nasaan ka po, Bridget? Pinahirapan mo ako sa pangalan mo. Joke lang. Ayan, welcome po natin. Ayan. Okay. Next po, welcome po, Bridget. And Aryan Senina. Asan po si Aryan? Aryan Senina. Hi, Aryan Senina. Welcome. Ayan po. So, ito po yung atin pong announcement. Every Wednesday, meron po tayong prayer meeting tuwing 8:30 ng gabi. Ayan po. Sino po yung laging uma-attend? Ayan o. I pray na marami pong umattend at manalangin kasi napakarami po talagang nangangailangan ng panalangin. Napakarami po nating dapat ipag-pray. And sumunod po, morning watch prayer meeting every Saturday, 6 a.m. Ayan, everyone is invited. Sa bahay po yan nila Dr. Ratin and Pastor June sa Rainbow. And next po, ayan, ito po yung aking sinabi kanina, Prophetic Institute, Hear and Obey. Ito po ay December 21 to 23, 9 a.m. to 6 p.m. At yung early bird po natin, ang early bird po natin, yung inyong babayaran ay 500 pesos until December 15. Pero pag hindi po tayo nakahabol ng December 15, ang regular rate po ay 750. So yun po, meron pong hard copy manual na 150. So yung sa registration po, include na po ang lunch and snacks. Ayan po. So kung may mga tanong po kayo, lapit lang po kayo sa cell group leader. Yung gusto pong mag-join, nung mga nakaraan po, nagsulat kayo, no? Yung iba undecided. So, hindi pa sigurado. Kung kayo ay sigurado na, pwede nyo pong sabihin sa inyong cell group leader para po maipalista po natin. Yun po, So, yun lamang po. Meron pa po bang announcement? Wala na. So, yun po. God bless everyone.